Magandang hapon po sa ating lahat. Again, as Sir Jimmy has mentioned, welcome to the press conference of our spokesperson for NTF-ELCAC, Undersecretary Lorraine Mariti Badoy, as well as the representatives of Sambayanan, our former rebels, and the mothers of the hands of our children po. To start off our press conference, we would like to ask Yusek Lorraine for her opening remarks. About mga 10 days ago, naglabas ako ng statement na sinasabi ko ng maliwanag na ang Makabayan Bloc members ay high-ranking party members ng CPP, NPA, NDF. Tapos dahil doon na nung budget hearing, nagkagulo ang Makabayan Bloc. Pero besides that, ang statement na yon ay hindi yon personal na opinion ko. Sinabi ko yon bilang spokesperson ng NTF-ELCAC at ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, na ang ibig sabihin ay official statement yan ng ating gobyerno. Kasi ang NTF-ELCAC ay gawa ng lahat ng ahensya ng gobyerno at pinamumunuan ito ng ating Pangulo. So bakit ko sinabi yon, di ba? So apart from the fact na it's the whole of government na kasama sa NTF-ELCAC, ang ibig sabihin nun, nakaupo ang inyong gobyerno sa isang toneladang bundok ng ebidensya. Kaya namin pwedeng sabihin yan ng tahasan. Bilang gobyerno ninyo, bilang lingkod bayan, responsibilidad namin gawin yon. Tumagal ito yung problemang ito ng 52 years kasi sa tingin namin, nakikita namin ngayon na nagpabaya ang gobyerno sa paglinaw sa ating mga kababayan. For instance, sa mga nanay, sana sinabi na natin ng malinaw na ang Anak Bayan, LFS, CEGP, Ibon, Gabriela, ACT, Bayan Muna, lahat yan ay mga prente ng CPP, NPA, NDF para naman sana yung mga anak ninyo nagkabayan ninyo. Diba? Kaso hindi eh. So ilan na kaya yung namatay ng mga anak natin? Ilan ang naloko? Ilan ang nasayang ang buhay nila? So responsibilidad ng gobyerno yan. At responsibilidad din ng government communicators na maging malinaw na ang CPP, NPA, kasama dyan ang Makabayan Bloc na ngayon ay nasa Kongreso. Na napakadelikado kasi andyan ang resources ng gobyerno, ganyan ka makapangyarihan na pwesto na pwedeng sirain or gandahan ang ating bansa dyan sa ganyang klaseng resources. Therefore, dapat malinaw yan kasi sila ay napunta dyan sa poder na yan dahil sa panlilinlang sa ating mga taong bayan at hindi nila sinabi kung sino sila. Katulad yung mga anak natin na hindi sinabi ng anak bayan, na CPP, NPA sila. Di ba ang sinabi sa mga anak natin, sali kayo sa amin kasi anak bayan kami. Hindi nila sinabi na CPP, NPA, NDF kami. Katulad ng Makabayan, ang sinasabi nila sa ating taong bayan ay Makabayan kami. Bayan Muna, Gabriela, ACT, Kabataan, Party List. Pero hindi nila sinasabi na CPP, NPA, NDF sila. Kung kaya't sila ay nandyan. Nagbalat kayo sila at nagsinungaling sa ating mga kababayan. Kailan ba natin gusto ito matapos, di ba? Maliwanag ang direktiba ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Tapusin natin ito bago siya bumaba. Huwag na natin ito ipasa sa susunod na administrasyon at lalong-lalo na sa mga anak natin. Okay, that's it. Thank you. Ang susunod naman po na ating tagapagsalita ay si Sir Noel Legaspi. As known as Ka Efren, na former rebel po siya. Noon po ay spokesperson of the National Democratic Front, Far South Mindanao Region. Noon rin po siya ay Deputy Secretary of Far South Mindanao Region at active member po siya ng CPP, NPA, NDF from 1992 to 2018. Sir Noel, your remarks, sir. Magandang hapon sa lahat. At maraming salamat nga pala at naimbitahan kaming magsalita dito upang patunayan ang ilang mga bagay hinggil sa koneksyon ng Makabayan Bloc sa CPP, NPA, NDF. Batay sa karanasan ko sa CPP,
in PNDF sa loob ng 26 na taon, alam ko na ang mga congressmen ng Makabayan Bloc ay totoong mga kasapi at kadre ng partido. Kasi, batay sa patakaran ng CPP, ito mismo yung pumipili at nagtatalaga ng mga nominees ng bawat party list sa ilalim ng Makabayan Bloc. At ito'y alam na alam ni na Congressman Zarate, Kulyamat, Gaite, Brosas, Ilago, at Castro. Mula 2001 hanggang 2016, 6 na election din yung dumaan. At sa bawat eleksyon na to, ang mga patakaran ng CPP hinggil sa usapin ng eleksyon ay pinag-uusapan at nire-review. Kaya hindi maiiwasang kami na nasa loob ay namamaster na rin itong usapin na to sa eleksyon. Gaya ng sinabi ko kanina, malinaw ang patakaran ng CPP sa usapin ng eleksyon at lahat ng mga nominees ng party list sa ilalim ng Makabayan Bloc ay mga kasapi at kadre ng partido. At idadagdag ko na lang din, isang magandang issue din ito ngayon kasi kahapon lang may nabasa akong isang news article sa social media na ang CPP in DF ngayon ay mayroong niluluto na planong makipagdialogo sa Vice Presidente ng Pilipinas at saka Liberal Party. May connection din ito sa usapin ng eleksyon 2022 at sigurado ako na pakikilusin nila ang Makabayan Bloc sa usapin na to. Magandang umaga, magandang hapon. Maraming salamat po, Ka Efren. Ngayon naman po, maririnig po natin si Ka Shane. Siya po ay former Anakbayan Regional Spokesperson at former NPA regular member. Siya naman po ay aktibong miyembro ng CPP, NPA, NDF ng 7 taon. Ka Shane? Hello po, good afternoon po sa ating lahat. Gaya po ng nabanggit ni Ka Efren, ang Makabayan Bloc po ay pinamumunuan ito ng CPP, NPA, NDF. Sa pagkakatanda ko po, 2013 election nang maglunsad ang Kabataan Party List Congress. Tapos doon po na kami nag-nominee ng mga magiging representative. Batay na rin po sa memo na ipinalabas ng Partido Komunista ng Pilipinas na si Terry Ridon ang ipapalit namin kay Vencer Crisostomo bilang first nominee. Kaya napalitan si Vencer Crisostomo na unang dapat na first nominee ng Kabataan Party List Kabataan Party List Representative noong 2013 na siyang papalit dapat kay Mong Palatino. Pero dahil nga, sabi nga, mawawalan ng malakas na muka ang pakikibakang masa ng mga kabataan kung ilalagay sa Kongreso si Vencer Crisostomo, kaya pinapalitan siya ng Communist Party at ang nilagay na lang is si Terry Ridon. Kaya po, isa po ako sa tinalaga ng region noon na dumalo sa Kabataan Party List Congress noong 2013 para gawing formal at pagmukhaing legal ang pagnonomina kay Terry Ridon bilang Kabataan Party List Representative noong 2013 election. Good afternoon po sa ating lahat. Gaya nga po nung nasabi nung naunang dalawa sa akin, si Ka Efren at si Ka Shane, yung sa usapin po ng eleksyon at pagpasok ng Makabayan Bloc, lagi po yung may basbas ng Communist Party of the Philippines. Ano mang region na kinapapalooban ng mga bawat kadre at mga komite doon, sila po yung pumipili ng mga magiging nominado at magiging mukha ng bawat party list dito sa Pilipinas. Gaya na lang po sa amin, noong year 2013, mismong kakolektibo ko po sa Communist Party ng regional na kabataang, ay kilusan ng kabataang estudyante sa Cagayan Valley, yung 4th nominee po ng Kabataan Party List, si Deo Montes Claros. Tapos taong 2016 po, isa rin pong party member, yun ulit naging 4th nominee ng Kabataan Party List, si Elise Balgos po, na taga Cagayan Valley rin po. Na ang pumili po sa mga yon ay mismong komite po
ng Regional White Area Committee ng Partido Komunista ng Pilipinas sa Komiting Rehiyon sa Cagayan Valley. Kaya yung mga sinasabi po na mga CPP members po, totoong hindi sila NPA kasi hindi naman sila armado, pero sila po ay CPP members. Ibig sabihin po na mga namumuno sila sa mga komiting kinapapalooban nila sa mga rehiyon, probinsya na kinikilusan nila. Kasi mismong ako po sa karanasan ko, naging kolektibo ko po yung isa sa mga naging nominado sa Kabataan Party List. At yung mga panahong kumikilos po ako, nung unang-unang beses po akong na-recruit sa eskwelahan sa Politeknikong Universidad ng Pilipinas sa Santa Mesa, yung recruiter ko po na iyon, siya rin po yung sinasabi kong naging fourth nominee ng Kabataan Party List. Hanggang sa naging kasapi po ako ng partido, siya po yung nagpasumpa sa akin bilang kasapi ng partido. Hanggang sa humikayat sa akin na umakyat at mag-NPA. Yun po. Uunahin po muna natin si Mary Frances Teres, kung saan yung anak po niya ay na-recruit po ng Anak Bayan at Kabataan Party List. At ngayon po ay idideklara nga niya na siya ay isang NPA sa isang video na na-recover sa kanilang campsite. So, Ma'am Frances po. Hello po, Yusek, hello po. Good afternoon po sa lahat. Ako po si Mary Frances Meriveles at ako po yung nanay ni Francis Ern Meriveles. Si Francis Ern Meriveles po ay isang estudyante lang na pinasok ko sa PUP Santa Mesa. 16 years old po siya. College student po siya dapat. Yung course niya po, Political Economy. Ang pagpasok niya sa kolehiyo ay ang unang hakbang para makamit niya ang kanyang pangarap. Pero hindi ko po akalain na doon mismo sa eskwelahan na yon masira yung pangarap ng anak ko. Ang anak ko doon, punong-puno ng pangarap nung pumasok doon, masayahing bata. Pero pagkatapos lang ng 3 buwan, naging full-time activist na po yung anak ko. At sa 4 na taon, magli-5 taon na po ngayon, ang pagkakaalam ko po, full-time activist yung anak ko. Kung tutuusin po, sana graduate na yung anak ko. Pero ano po ang nangyari? Nagulat na lang po ako na nakita ko sa video na nagsasabi yung anak ko na NPA na siya. Isipin niyo lang po kung gaano kasakit sa akin yun. Naging member siya ng Anak Bayan, Kabataan Party List at League of Filipino Students. Gamit na gamit po yung anak ko sa lahat na rally, political rallies. Kung makita niyo po yung anak ko, dugyot na. Maano na po, yung mapayat na po yung anak ko. Makita niyo kung gaano kaawa-awa yung itsura ng anak ko nung sila, ginawa po siyang isang activist. At ito po yung anak ko nung nakita ko sa video. Ito po yung si Francis Ern. Dito po natin makita na ang isang full-time activist pala, ginagawa nilang NPA. Ako po yung patunay, buhay na patunay na nangyari sa anak ko po. Kung hindi ko pa nakita yung video na yun, hindi ko malaman na naging NPA na yung anak ko. Yung mga magulang na akala nyo, activist din ang anak nyo, nagrarally lang. Yung nangyari sa anak ko, mangyari din yun sa anak nyo kasi ganun yung gawain nila. Ganun yung ginagawa nila, pinapasok nila sa mga front organization ng anak nyo. Yun pala, may motibo sila. Ang nangyari sa anak ko, patunay yun kung ano ang katotohanan. At dito din po, ang mga kasama ng anak ko na naging kaibigan, nakita ko na lamang kaibigan niya, si Tricia Antonio po. Tinan niyo po kasama niya, si Ilago po. Ito pa po, ito po siya, nawawala po siya. Tapos, si Luwayne po, si Beng, ito po. Isipin niyo po kung gaano kasakit sa aming mga magulang ang nangyari sa anak namin. Isipin niyo yung sa araw-araw na trauma namin. Naisipin namin kung anong hirap ang dinanas ng anak namin sa kabundukan. Kung kayong magulang, may takot pa ba kayo? Isipin niyo pa ba ang takot niyo kaysa sarili na kapakanan ng anak niyo? Dapat matigil na to.
Dapat malaman na ng masang Pilipino ang totoong nangyayari. Hindi na tayo papayag. Alam niyo ba kung sinong nag-recruit sa anak ko? Si Alex Tanday ng Anak Bayan. At nakikita na sa lahat ng rally, magkasama din si Francis at si Alex Tanday na yan. Ito po ang katunayan, mga pictures na yung anak ko kasapi sa Anak Bayan. Gamit na gamit nila sa rally yung anak ko. Ngayon, hindi ko na alam kung nasaan ang anak ko. Isipin niyo kung gaano kasakit at gaano kahirap sa isang nanay na hindi niya alam kung anong nangyayari sa anak niya. Sa bawat balita na sasabihin, may engkwentro, may namatay, lalaki, babae. Kung kayo, magulang ka katulad namin, ano yung mararamdaman niyo? Sana, ang taong bahay makikita na nila, huwag na kayong maniwala sa kanila. Ito yung totoo. Ito yung totoong nangyayari sa bawat pamilyang Pilipinong sinisira nila. Ito yung ginawa nila. Hindi kinabukasan ng anak lang namin ang inagaw nila, ang ninakaw nila. Pati kapatid ng mga kapatid, nagdurusa dahil sa kanila. Sana po, matapos na ito po, na makuha din namin na buhay yung anak namin at hindi makulat sa iba yung kapalaran ng anak namin. Salamat po. Salamat po. Recruited po ng Anak Bayan at former Kabataan Party List member Annabel Sabado tungkol po dito. Ma'am Annabel. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si Annabel Sabado, mama ni Ray Christian. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo na ang lahat ng mga napagdadaanan ng mga magulang na ito ay naranas ko na rin po. Kaya patuloy pa rin, even if nandito na sa atin, kasama na sa gobyerno ang aking anak, patuloy pa rin akong tumutulong sa kanila kasi alam ko yung nararamdaman nila, yung sakit, yung pait na, yung pagka-miss nila sa mga anak nila, yung pagkalungkot, yung paghahanap sa mga anak nila na ano nga ba talaga nangyayari sa kanila? Buhay pa ba o patay na? Naririto po ako ngayon para patunay na ang mga front organizations nito ng Kabataan Party List, Anak Bayan, sila po yung mga nagre-recruit o nanlilin lang sa mga kabataan upang mahubog at sumampa sa bundok or yakapin ang armadong pakikibaka. Bakit ko po nasabi yon? Si Chan Chan po, ilang beses kong kinumbinse, tinikis ko, hanggang sa puntong nakita ko na lamang siya na nasa kulungan. Hindi madali sa isang ina na makita ang anak na nasa loob ng kulungan. Pero nung time na yon, dahil single mother po ako, ang hirap kasing ipakita yung sakit na nararamdaman mo pero hindi pwedeng makita ng anak. Kasi alam ko nung time na yon, sa akin huhugot ng lakas ang aking anak. So nung time na kinausap ko siya, na nagkita kami, sabi ko, anak, makipagtulungan ka, sabihin mo ng lahat ng nalalaman mo. Bakit ka mo? Papatayin ka nila whether magsalita ka o hindi. Alam natin kung gaano sila ka-traidor. Ngayon kung lalaban tayo, lumaban tayo sa tama. At least alam natin na nakipaglaban tayo sa tama. Patunay po lamang, ito si Quinilyn Gromeo na nakasalamuha din ni Christian. Kilalang kilala ito ni Christian. Si Quinilyn Gromeo po, yung isang batang nasagasaan during the rally sa US Embassy. Kung hindi pa nag-post ang nanay nito sa FB, hindi niya makikita ang anak niya. Pero dahil sa nalason ng utak nito, tumakas ito sa magulang niya, na hanggang ngayon ay hinahanap pa rin ng kanyang mga magulang. Na kung saan, maraming nakita, o mismo sa diary niya mismo nakita na nag-NPA siya. At may mga parapenalyas talaga na nagpapatunay na naging miyembro siya ng Anak Bayan. Sa ngayon po, sa totoo lang, ang mga magulang dapat maging aware. At yun pong ginagawa ng Hands of Our Children, binibigay lahat namin ang aming mga testimony
bilang isang hakbang upang gumawa din ng aksyon ng mga magulang upang pag-ingatan nilang kanilang mga anak. Dahil hindi simpleng pagiging aktivista ang maging miyembro ng Kabataan Party List at Anak Bayan. Proven na po ito sa aming mga anak. Proven po ito sa akin. Proven ito kay Ma'am Therese. Hindi kailanman may pagkakaila nila ang mga bagay na ginawa nila sa aming mga anak na dapat lamang na ibalik sa kanila ito. Pati nga po yung aming FB page, dahil sa pagsisiwalat namin ng katotohanan, sinasabotahin nila. Pagsisiwalat ba ng katotohanan ay masama? Diba hindi? So bakit kailangan nila kami pigilan magsalita at ibigay namin ang katotohanan? Yun lamang po. Shane, may tanong ako. Ilan taon ka nung sumali ka ng ng NPA ha? Ilan taon ka nung ni-recruit ka? 14 po. 14. Yes po. Wow. Mary, may tanong ako. Ilan taon si Franz nung inano siya? Si Francis nung ni-recruit siya? 16 years old lang po. 16. Opo. Yusik, pati po yung mga batang to, yung mga nawawala ngayon, si Lovain, tsaka si Trisha po, same age po ng anak ko, 16 years old. 16 din, di ba? Kahit Yes si po. AJ di ba? Mga ganun siya. Opo, 16 Menor. years old din po. Menor sila noon, di ba? Nung inano siya. Pati Nung si na-recruit. Ponpon, yung si... Pati si Shanshan, ganun din? So, Shane, bakit ka umalis? Kasi po, Bakit ka umalis sa pagiging NPA? Kasi po, mayroon po kasing mga bagay na nung nasa labas pa kami ng unit ng NPA, nung bilang pa lang kami, mga kabataang aktivista pa lang kung tawagin, nung nasa white area pa lang kami, napakataas na expectation namin sa mga NPA, parang ang gagaling nila ganon. Pero nung nasa loob na ako ng unit ng NPA, doon ko napatunayan na haka-haka lang pala yung Totoo ba yung nanggagahasa sila? Yes po, kasi isa po ako sa mga biktima ng sexual abuses. Hindi lang po 1 beses, 3 beses po. At mga commander pa po ang mga yon. Kaya yun po yung isang naging dahilan kung bakit na-demoralize ako. Kasi feeling ko, walang safe na lugar para sa mga babae na kagaya ko. Kahit sa loob ng kilusan na sinasabing pinoprotektahan nila ang karapatan ng kababaihan, sila mismo pala yung sisira at wawasak sa kinabukasan ko doon sa loob. At hindi lang po ako isa, marami po kami ng mga nakaranas ng ganun sa loob ng kilusan. Pero tinatago na lang po. Kumbaga internal na usapin na lang po iyon. Tapos hindi na lang nila pinagsasabi sa iba. Ganun po. Tapos ang pinapalabas pa, pagka kanyari kami ay bumaba, dahil hindi namin kinaya yung gano'n na pangyayari na, papalabasin pa na kami yung may kasalanan, kami yung malandi, parang inakit namin sila, nagbigay ng motibo, kaya nangyari sa amin yung panggagahasa. Ganyan. In other words, si Carlos Zarate ay high-ranking party member ng CPP, NPA, NDF. Malinaw po yan. Malinaw yon. Si Kulyamat din Malinaw. ay high-ranking din. Si Franz Castro, Ganon din. si Gaite, Ganon din. si Elago, Lahat po sila. Brosas, lahat sila. Hindi sila abot dyan sa Kongreso kung hindi sila high-ranking party members Tama po ng yun. CPP, NPA, NDF. So kunyari si Brosas, alam niya yung mga problema sa loob, yung sexual opportunism, alam niya yung may mga ganong pagkakataon na nangyayari. Definitely, kasi pinag-uusapan din yan sa loob. May ginawa ba siya? Yun yung problema. Kasi nga, nandiyan sila sa Kongreso, hindi para tirahin ng CPP eh. Andiyan sila sa Kongreso para tirahin mismo yung gobyerno. Pakiulit, andyan sila sa gobyerno para, sa loob ng Kongreso? Para tirahin mismo yung gobyerno, hindi para tirahin yung CPP. Okay. So ang layunin ng CPP-NPA ay sirain ang gobyerno. Tama po yun. Tama. So Ka-Efren, bilang dating kasapi nila sa CPP, NPA, NDF na mataas din ang pwesto, ang sinasabi mo, nandyan sila, ang layunin ay ganun pa din, buwagin ang ating gobyerno Tama po yun. para sirain ang ating demokrasya. Tama yun. Yung mga kongresista na yan. Tama po. Okay. So maliwanag. Ganun din yon, Marge. Marge. Ganun din yung... Opo. Actually po, sa loob, nung NPA ako, share ko lang din.
nagagamit po yung resources ng government para magpalakas sila ng hanay nila. Halimbawa po, may mga barangay po na kinikilusan kaming mga NPA na idinedeklara naming consolidated na barangay, nagbubuo kami ng mga underground mass organizations. Ngayon, iko-connecta po namin sila, iko-coordinate namin sa legal, sa Makabayan Block. May mga barangay po kaming ang nagbigay ng kiskisan ay bayan muna. Tapos, ikiniklaim po yun ng NPA na, tingnan nyo, kung hindi dahil sa organisasyon natin, revolusyonaryong organisasyon natin, hindi tayo mapapansin ng gobyerno. Sa pamamagitan ng ating mga progresibong party list na nasa loob ng gobyerno na silang kumagalaw doon para ibigay sa revolusyonaryong kilusan yung mga resources ng government. Tapos ikiklaim po yan ng CPP, NPA, NDF. Tanong ako, may sinabi kasi si Franz Castro na yung mga batas na ginawa nila, kasama doon yung pagtaas ng sweldo ng teacher, pag free education, yung mga uniforms, ganun. So ang claim niya, meron silang nagawang mabuti para sa bayan. Madami daw. Okay. Actually, yung CPP ay napakagaling doon sa usapin ng deception. Yung mga legitimate issues ng mamayang Pilipino, pinanghahawakan nila para sabihin sila ay para sa bayan. Pero yung totoo, ginagamit nila yon para i-advance yung sariling interes nila. Ano yon? Malinaw yung tungkulin ng mga party list representative kung bakit nasa Kongreso sila. Una, para nga i-infiltrate yung gobyerno, magkaroon ng organizing dun sa loob at palawakin yung alyansa nila. Una yon. Pangalawa, may pera sa gobyerno. So nagkakaroon ngayon ng tinatawag na resourcing of funds sa loob ng gobyerno at pagkatapos gagamitin yung pera pabor sa revolusyon. Iba't ibang gawain ng revolusyon. Malegal man yan o doon sa underground. Ginagamit yung pera ng taong bayan, ginagamit yung pera ng gobyerno para i-advance yung interest ng CPP, NPA, NDF. Pangatlo, para i-propagate yung 12-point program ng National Democratic Front at saka yung program for People's Democratic Revolution using yung privilege of parliamentary immunity kasi pag nandiyan sila sa Kongreso, hindi sila pwedeng kasuhan eh. So ayun, libre silang magsalita kahit ano yung gusto nilang bibitiwang statement sa loob ng Kongreso. So yun. Pang-apat, nagkakaroon ngayon ng intelligence at data gathering doon sa loob. Kasi nga, napakaraming mahalagang information sa loob ng Kongreso na nakukuha sila. At lahat ng mga impormasyon ay isinusumiti nila sa partido para doon sa strategic na mga gawain ng partido. Kaya nga well-informed ang partido sa kalakaran ng gobyerno kasi nandyan sila. Yung mga congressman na yan na nasa loob ng Kongreso, sila yung mata, sila yung tainga, at sila yung bibig ng Communist Party of the Philippines sa loob ng gobyerno. Kaya nandun yung deception. Ginagamit nila, ulitin ko, yung issue ng mga manggagawa sa usapin ng sahuran, issue ng mga teachers, at iba't ibang issue pa ng iba't ibang sektor ng lipunan, ginagamit nila yon para lokohin at linlangin yung sambayan ng Pilipino. Yun yung trabaho ng mga kongresista na yan dyan sa Kongreso. Bakit hindi nila, may challenge kasi ako sa kanila dahil hinihingi nila na mag-resign ako. Na okay naman kung mag-resign ako, pero kondenahin nila, apat yun, pero bakit hindi nila kinokondena ang CPP, NPA, ba't di nila gawin yun? Parang ba't di sila, kung sinungaling sila, di ba? Di sinungaling na lang sila, kunyari na lang na kinokondena nila para mag-resign ako. Ba't hindi nila gawin yun? Paano nila kondenahin yung sarili nila? Sinungaling naman sila, di ba? Ayun nga Sa loob kasi ng CPP, malinaw yung tungkulin nila habang nandyan sila. Tapos yung mga pinagsasabi nila, actually application lang yan ng tinatawag namin sa loob noon na revolutionary dual tactics.
Sila mismo tinuruan Revolutionary dual tactics. Revolutionary dual tactics. Actually, tinuruan sila ano yung sasabihin in public na para matanggap ng masang Pilipino. Pero iba naman talaga yung totoong ginagawa. May pailalim na ginagawa sila dyan sa loob ng Kongreso. Kaya hindi natin maaring asahan sa kanila na openly na i-condemn nila yung ginagawa ng CPP, NPA, NDF kasi sila mismo ay kabahagi doon. Kasi mga nanay, tatay sila, di ba? Na kaya nilang gawin yon sa anak ng ibang tao na mamamatay, ire-recruit, pahihirapan. Kasi may kinuwento si Kashane sa akin na ang hirap ng buhay talaga, umaakit sila na may sako-sako. Paano nila nagagawa yon? Na alam, in other words, anong ko, alam nila na may mga kabataan natin na namamatay. Alam nila na masisira ang kinabukasan. Alam nila yon. Ito mga Makabayan Block, alam ba nila yon? Fully conscious? Opo. Tinatago sa kanila? Hindi po. Kasi pag nag-uusap po ang CPP, talagang bukas po yun na sinasabi, ito ang mai-recruit natin, kabataan, ito ang mga popropagandahan natin, i-organisan natin. Totoo po yung nangyayari na sinasabi ni Kashane sa loob na mahirap ang buhay, ang kinakain ng NPA talaga po. Kanin, asin, tapos mantika lang ang ulam. Maglalakad ka ng halos buong magdamag, maghapon, na ang bibigat ng dala. Totoo po yung mga sinasabi ng mga aktivista na wala silang sweldo kapag nagkakampanya sila ng mga taga-Makabayan Block. Totoo po yung mga sinasabi ng NPA unit na rut yung mga damit nila, sira-sira, pati mga bota, butas-butas. Kasi po yung isang mandirigma po at hindi mga kasapi ng partido kadalasan, hindi nila nakikita kung ano yung mga nangyayari sa taas. Nung nasa unit na po ako ng NPA, umakyat na po ako hanggang antas probinsya po ng komite, nakita ko po yung mga pangyayaring yun at yun yung dahilan bakit ako bumaba. Kasi biruin nyo po, ang isang papasok na mga ngampanyang politiko sa bawat areang kinikilusan ng NPA, magbibigay po yan ng hindi mababa sa 100,000 kada isang tao. Kaya, tapos yung Makabayan Block po, bakit nasasabi natin na talagang under yan ng CPP, NPA, NDF? Yan po, pag sa red area po, command vote po yan. Ibig sabihin, pag Makabayan Block, sina Nery Colmenares, dati pa sina Teddy Casino, lahat po yan ng organized ng CPP, NPA, talaga pong ang iboboto ay yung Makabayan Block. Tapos, hahati-hatiin po sa barangay na ganito, Anak Pawis sa barangay na ganito, Bayan Muna sa barangay na ganito, Kabataan, etc. Yun po yung ginagawa. Ngayon, bakit sinasabi nga na ito po yung itsura talaga ng bakit ginagawa nila ito? Kasi po, dahil po sa kapangyarihan yan at dahil sa pera. Maraming pumapasok na pera sa loob ng unit ng NPA at ng CPP, pero walang napupunta sa mga mandirigma nila at walang napupunta sa mga aktivista nila na silang humaharap sa mga rally, nakikipagpukpukan, mga NPA na nakikipagbarilan, namamatay. Kaya yun po yung dahilan bakit sinasabi ng mga kasama namin na deception po lahat yan. Titirahin nila yung sikmura ng mamamayan dahil doon na-urge yung mamamayan na magalit sa gobyerno dahil nagugutom sila. Pero pagdating doon sa pagpapatupad na ng gawain, pag ginawa na ng mamamayan na ay magre-revolusyon ako, mag-NPA ako, mas lalong humihirap yung kalagayan, ano nakukuha nila doon? Kasi sa loob, hindi naman papakinggan o hindi maiboboto, may inonomina sina Nery Colmenares at iba pang taga-Makabayan Block. Hindi sila may inonomina kung walang kumikilos na NPA na nag-organize at kumukuha ng boto. Kaya, yun po yung nangyayari. Bakit sinasabing deception yung nangyayari? Pera at kapangyarihan po, yun napupunta sa CPP. Kapag marami silang nare-recruit na mga aktivista, marami silang napapasang pang NPA. Kasi totoo naman hindi papakinggan ng gobyerno yan kung walang malakas na armado yan. Hindi yan makakakuha ng mga boto kung walang malakas na armado yan. Kaya yung mga sumampa sa Anak Bayan, sumampa sa Kabataan Party List, so naggaling sa mga CAGP, NUSP at iba pang mga organisasyon, Anak Pawis, sila yung mga nagiging mandirigma. Sila yung kumukuha at nag-organize ng mamamayan, kumukuha ng boto sa mamamayan.
para maupo yung mga taga Makabayan Block. Nung panahon ko po, hindi ako na-organize bilang kabataan party list, pero nung naging kasapi na ako ng partido, ako mismo nag-organize, nagkakampanya kay Teddy Casino, kay Nery Colmenares, nagkakampanya ng iba't iba po ang kinakampanya ko noon, kabataan party list, bayan muna, iba't iba, Gabriela, Katribu, etc. Pero pag nangangampanya ka para sa kanila, hindi mo sinasabi na CPP, Hindi NPA, NDF sila. Hindi Tama. po, kasi So, matatakot ang mamamayan pag ganun po ang sinabi. yeah. So, ibig sabihin, nandyan sila sa Kongreso dahil sa pagbabalat kayo. Tama. Opo. Maliwanag. Okay. Alright. Ang CPP doon sa usapin ng eleksyon ay talagang pinagplanuhan yan eh. Hindi yan parang biglang sumibol na lang, ano? Kung maalala natin, yung party list law natin, na-create yan before 1998. At saka yung first implementation yan ay taong 1998. Hindi sumali yung partido doon. Mayroong mga iilang sektor na nakapag-organize ng sarili ng party list, yun yung sumali, no? Pero after nung election, nagkaroon ngayon ng assessment yung partido doon sa usapin ng eleksyon. At ang sarili niya mismo tinanong niya, bakit hindi tayo sumali? Na isang napakainam na sitwasyon na mayroong party list system sa Pilipinas, pero hindi na-grab na opportunity yun noong 1998. Kaya noong 1999, gumawa talaga ng memorandum yung CPP regarding sa usapin ng party list. Kaya noong 2000, naghanda na. So mayroon ng mandato, lahat ng organo ng Communist Party of the Philippines sa buong Pilipinas, mula Komite Sentral hanggang sa pinakamababa, na dapat ayusin yung campaign ng Bayan Muna. Kasi yan yung party list na unang na-organize. Sometimes in 2000, 1999, 2000, ano? At tapos, una siyang sumalang noong 2001. So naipanalo, mayroong 3 representative nung mga panahon na yon, naipanalo. Pagkatapos noong 2004, base sa assessment noong 2001, sabi ng partido, kailangan magdagdag tayo ng additional party list. Kasi napakaganda ng resulta ng eleksyon. Tinanggap tayo ng sambayan ng Pilipino. Sobra-sobra yung botong nakuha natin. Kaya noong 2004, inorganize yung Anak Pawis at idinagdag yung Gabriela. Ayun, nanalo na naman. So, dumami sila. Hanggang dumami na ng dumami. Every election, halos may madagdag na party list. No? Noong 2007, mayroong naidagdag na ulit. 2010, 2013, hanggang umabot ngayon sa Bayan Muna, Anak Pawis, Gabriela, may Migrante, may Kabataan, Piston, may Kalikasan, may Katribo na mga party lists. At mayroon pang isa yung Akap Bata, at saka later on, itong act, no, pumasok. Then, inaayos nung na maalala ko pa, nung 2013-2016 election, pinag-uusapan din kung yung KMU ay ita-transform ba into party list organization para magkaroon naman ng representative daw yung hanay ng mga manggagawa mismo doon sa loob ng Kongreso. Kasi yung Anak Pawis ay combination pa yun ng mga manggagawa ng mga magsasaka at saka urban poor. Kaya kailangang magkaroon daw ng sariling party list yung manggagawa, yung sektor na manggagawa sa pamamagitan ng KMU. Pero hindi natuloy yung transformation ng KMU bilang party list. Ito ngayon, itong sinasabi ko, ito yung patunay na yung mga party list sa ilalim ng Makabayan Block ay totoong creation ng partido yan. At yung mga representative dyan, gaya ng sinabi ko nga kanina, hindi sila maaaring nandyan kung hindi sila itinalaga ng partido. Sa loob ng kilusan kasi may tinatawag kami, disposition yung tawag sa loob. Dinispose ka dyan, itinalaga ka dyan. Hindi yan dumaan sa normal na proseso sa pagpili ng nominee, gaya ng ginagawa ng ibang party list organizations, na magkakaroon ng assembly, magkakaroon ng botohan, magkakaroon ng formal na proseso para piliin kung sino yung nominee. Sa loob hindi. Yung partido mismo, yung pumipili sa pamamagitan ng mga pagpupulong ng mga komiting rehiyon sa iba't ibang region sa buong Pilipinas at pagkatapos
sa pamamagitan din ng kanilang tinatawag na mga Regional Urban Committee o kaya Regional White Area Committee, kasi yun yung magre-recommend doon sa region, i-approve ng region, din later on, i-recommend din ng region sa mataas na antas ng organisasyon ng partido, particularly sa National United Front Committee, NUFC ng Komite Sentral, kasi sila yung naatasang mag-supervise at mag-administer sa usapin ng eleksyon. At bandang huli, aaprubahan ng Committee Sentral. Yun yung proseso dun sa pagpili ng nominee. Kaya nga dun sa sinasabi ng mga dating kasamahan din namin kanina, na sila may actual sila na karanasan dun sa usapin ng pagpili kung sino yung maaring i-recommend na magiging nominee. So yun yung proseso. So ibig sabihin, yung decisive doon, yung Communist Party of the Philippines talaga. Ngayon, itinatanggi yan ng mga kongresista ng Makabayan Bloc. Naitanong nyo kanina, Yosek, bakit hanggang ngayon itinatanggi nila? Sagot ko naman, pakapalan ng mukha yan Ang kakapal ng mukha nila na sabihin sa harap ng sambayan ng Pilipino na hindi sila mga miyembro o kadre ng partido. Ngayon, sinong niloloko nila? Actually, hindi nila niloloko yung mamayang Pilipino Sino yung niloloko nila? Sarili nila mismo. Yun yung dating ng kanilang sinasabi na hanggang ngayon na itinatanggi nila. Kaya nga andito ako, china-challenge mo nga sila Kung gusto nila magharapan kami, haharapin ko sila. At ito nga, panawagan ko rin sa Congress sa House of Representatives na kung maaari, magkaroon ng House of Representatives inquiry para alamin kung ano ba talaga yung totoo sa mga representatives ng Makabayan Bloc na nasa loob. Kasi ang hirap ng isang kalagayan ng gobyerno na andoon mismo sa loob yung kalaban mo. Di ba? Sa tingin ko naman siguro, panahon ngayon na yung gobyerno mismo gumawa ng talagang decisive na hakbang para at least once and for all, yung mga enemy of the states na nasa loob ng struktura ng gobyerno ay mapalis. Nakararami kung sino sila sa loob ng Kongreso, na CPP sila, pero hindi nila alam ang ibig sabihin nun. Katulad ng marami sa gobyerno ngayon, na parang, alam na nga ng mamamayang Pilipino, nagulat nga ako nung nababasa ko yung mga comments, wala talagang hindi may alam talaga na CPP, NPA, NDF sila. Kaya nakakatawa yung pagtanggi nila. No? Pero tingin ko, hindi pa talaga alam kung gaano kalalim yung ginagawa nila. At yun ang trabaho natin, di ba? Pero may tanong ako, bakit nila hindi ako pinapasalita? Kasi yung last Friday, pinagbawalan ako. Ayaw nila Franz Castro na pumasok ako, ready kami ng team ko na i-substantiate yung mga isinabi ko na CPP, NPA, NDF sila. Bakit hindi nila ako pinapasalita? Maaring maraming dahilan, pero ang isa sa mga nakita kong dahilan, takot sila. Kasi kung mag-showdown doon sa loob ng Kongreso at nandun yung mga former rebels na katulad namin na may alam, mako-corner sila Ayaw nilang ma-corner, so therefore, gumawa sila ng hakbang para ma-postpone yung budget hearing ng PCOO. So isa sa maaring dahilan yon. Takot sila na harapin yung katotohanan. May tanong po yata si Ma'am Madge Lara, tama po ba? Dahil sa tapang, hindi lamang dahil lumabas o lumantad kayo, kundi sa pagsasalita at pagbunyag po ng katotohanan. Mula po sa inyong mga salaysay, may mga tao po tayong natutulungan at matutulungan. Nung nakaraang congressional hearing po, umalma po yung tinatawag natin Makabayan Bloc daw. Sa di umanong red tagging. Actually, sa totoo lang, there is no such thing as red tagging inimbento lang din yung termino na yan para yung mga nagsasabi na sila ay may connection nga doon sa CPP, NPA, NDF, para i-clear yung sarili nila na may connection sila, kaya ayun, may accusation doon sa usapin ng red tagging. Ang totoo niyan, kung halimbawa iti-take natin yung argument nga nila na may red tagging,
hindi yun galing sa ibang mga tao. Sila mismo yung gumawa sa sarili nila na naging pula sila. Napakalinaw yan eh. Kahit yung kulay nila eh. Yung paboritong kulay nila, pula na eh. So, at saka yung laging sinasabi nila, ano ba yung ibig sabihin nun? Di ba? Si Halandoni nga mismo, doon sa kaniyang mga inililinaw, no? At saka si Joma, yung sinabi ni Joma, ano ba yung nasa legal front na nasa loob ng National Democratic na mga puwersa? Sinabi ni Joma eh, andyan yung KMP, andyan yung KMU, andyan yung Gabriela, nandyan yung LFS. Part yun ng pangkabuuang sinasabi namin sa loob na pambansang demokratikong kilusan. At lahat-lahat yun, pari-pari yung kulay nun. Si PP, NPA, hindi pula yon, including sila pula. Ngayon, yung sinasabi ni Yusek Lorraine na sila ay mga high-ranking officers of CPP ay hindi red tagging. Eh ano yung sinabi? Yun yung katotohanan. Yun yung katotohanan. Pero sila, yun yung accusation nila, red tagging, para lumusot dun sa usapin na yun. Pwede kong sagutin, Angel. Ilang beses na kasi kami nila dinemanda. Dinala nila kami sa korte tungkol sa red tagging na yan, kasama ang ating Pangulo. Tsaka maraming, si General Parlades, si Secretary Esperon, basta lahat yan, lahat kami ilang beses. No? At saka ginawa din nila yan sa iba't ibang Pangulo, kay Pangulong Arroyo, Pangulong Estrada, lahat. Ginawa yan. Kahit kay Aquino, ginawa yan. Ano ba ang sabi ng Supreme Court? There's no such thing. No? Walang threat sa buhay ninyo. Amphibious. In other words, nag-i-imagine lang kayo. Hindi totoo yan. So, hindi ito opinion lang namin ni Noel or namin or gano'n. Hindi. Ano na yan, pinakamataas na hukuman na natin ang nagsabi niyan. So, bakit paulit-ulit pa rin nila sinasabi yan? Bakit paulit-ulit pa rin nila kaming dinidemanda ang gobyerno? Kasi ilang beses na experience ko yan, personally, pupunta ka sa korte, hindi man lang sila naghahanda. Very sloppy legal yung work nila. So kahit sila alam nila na hindi totoo yan, kasi ilang beses na nilang ginawa. So tactical lang nila yan, kasi paglabas mo ng courtroom, ayun yung media nila, kumpletong-kumpleto. Therefore, ang pakay nito ay hiyain ang gobyerno. So may mga pictures sila na nakaganyan, na may mga placard. Pagkatapos umaabot yan hanggang sa UN, hanggang sa Europe, di ba? Para meron silang pondo. Pang fundraising nila yan. So alam na namin yan. Marami kaming ebidensya dyan. So red tagging galing sa Supreme Court, highest court of the land. There's no such thing. At alam nila yan. Napaka-imposible namang paniwalaan yung sinasabi nila na wala silang alam. Na in the first place, sila ay bahagi ng pamumuno. Tagapagsalita ay si Sir Noel Legaspi, as known as Ka Efren, na former rebel po siya. Noon po ay spokesperson of the National Democratic Front Far South Mindanao Region. Noon rin po siya ay Deputy Secretary of Far South Mindanao Region at active member po siya ng CPP, NPA, NDF from 1992 to 2018. Sir Noel, your remarks, sir. Magandang hapon sa lahat. At maraming salamat nga pala at naimbitahan kaming magsalita dito upang patunayan ang ilang mga bagay hinggil sa koneksyon ng Makabayan Block sa CPP, NPA, NDF. Batay sa karanasan ko sa CPP, NPA, NDF sa loob ng 26 na taon, alam ko na ang mga congressmen ng Makabayan Block ay totoong mga kasapi at kadre ng partido. Kasi, batay sa patakaran ng CPP, ito mismo yung pumipili at nagtatalaga ng mga nominees ng bawat party list sa ilalim ng Makabayan Block. At ito'y alam na alam ni na Congressman Zarate, Kulyamat, Gaite, Brosas, Ilago,
at Castro. Mula 2001 hanggang 2016, 6 na election din yung dumaan. At sa bawat eleksyon na to, ang mga patakaran ng CPP hinggil sa usapin ng eleksyon ay pinag-uusapan at nire-review. Kaya hindi maiiwasang kami na nasa loob ay namamaster na rin itong usapin na to sa eleksyon. Gaya ng sinabi ko kanina, malinaw ang patakaran ng CPP sa usapin ng eleksyon at lahat ng mga nominees ng party list sa ilalim ng Makabayan Bloc ay mga kasapi at kadre ng partido. At idadagdag ko na lang din, isang magandang issue din ito ngayon kasi kahapon lang may nabasa akong isang news article sa social media na ang CPP-NPA in DF ngayon ay mayroong niluluto na planong makipagdialogo sa Vice Presidente ng Pilipinas at saka Liberal Party. May connection din ito sa usapin ng eleksyon 2022 at sigurado ako na pakikilusin nila ang Makabayan Bloc sa usapin na to. Magandang umaga, magandang hapon. Pwedeng mapasapi sa CPP at may recruitment din kung sinong pwedeng maging NPA. Alam na alam ni Sara Ilago yan. Kaya nga, ito, uulitin ko, kung makakaabot ito kay Representative Sara Ilago, nandito yung mga dating organizer din ng youth student, magharap kayo, mag-usap kayo, at patutunayan na mga dating galing sa hanay ng kabataang estudyante na mali yung sinasabi nyo na wala kayong alam doon sa recruitment ng minor. Dagdag ko po, actually bago naman sila maging mga representative dyan, nag-umpisa sila sa pagiging organizer din. Kasama sila sa mga nag-organize sa ground, nagre-recruit. Ang sabi nga po sa kabataan, 13 to 35 years old considers as a youth. Kaya ibig sabihin po, 13 anyos pa lang, nire-recruit na namin. 13 anyos pa lang yung mga bata, minumulat na namin sila sa digmaan. Kaya si Sara Ilago at lahat ng mga representative na yan, huwag kayong tanga, huwag kayong gago, huwag niyong gaguhin ng mamamayang Pilipino. Tama na panggagago ninyo sa amin. Dati kayong mga organizer bago kayo naging representative. At hanggang sa kasalukuyan na representante na kayo dyan sa Kongreso, nag-oorganisa pa rin kayo. Sa karanasan ko po, ang Kabataan Party List, ginamit nila ang kanilang PDAF fund para sa ipasok sa mga scholarship kuno, sa mga schools. Ngayon, para makapag-avail ang isang kabataang estudyante ng scholarship, kailangan niyang maging member ng Kabataan Party List. Kailangan niyang sumama sa mga rally, sa mga ED, sa mga DGs na kailangan na pinupuntahan, at hanggang sa kailangan niyang sumama sa mga basic masses integration at pati na rin sa mga exposure sa mga countryside o sa mga unit ng NPA. Kaya wag niyo kaming gawing tanga. Gusto ko lang po idagdag sa patunay sa mga sinasabi nila. Kasi yung anak ko po, si Francis, full-time activist ng Kabataan Party List. Kung titingnan mo sa social media, pag makita mo sa lahat ng rally, nandyan yung anak ko. Nakita niyo si Tricia Antoniano? Ito. May picture siya kasama ni Sara Ilago. Pero si Francis, si Beng, si Tricia, magkakilala lahat, member lahat ng Kabataan Party List. Anong ginawa sa anak ko? Activist, dinala sa bundok. Pagbaba sa bundok, aktivista pa rin. Pero NPA na, confirmation yung video na nagsasabi ng anak ko na NPA ako. Paano nyo ikaila yun? Paano nyo ikaila ang ginawa nyo sa mga anak namin? Nasaan ang hustisya nyo doon? Yun lang po. Dagdag ko lang po, napaka-hypocrite naman po na sabihin na yung mga members, alam nila na CPP, NPA, NDF sila, gaya ni na, anong pangalan ng anak ni Mami? Ni Francis. Tapos yung chairman, nominee, hindi niya alam na nagre-recruit ng CPP, NPA yung kanyang mga membro. Imposible naman po yun, napaka-hipokrito. Kasi sa revolusyonaryong dalawahang taktika nga po na binabanggit kanina ni Ka Efren, doon po nakalagay yung pangalawang anyo ng pakikibaka, yung parlamentaryong pakikibaka po. At meron pong 4 na punto sa parlamentaryong pakikibaka.
Yung una, yung mass movement, kung saan yung laksa-laksang mga rally at pag-organize. Pangalawa, yung pakikibakang elektoral, yung pagpasok po mismo talaga sa loob ng gobyerno. Pakikibakang hudisyal, kung saan hinaharap yung iba't ibang mga kasong isasampa. At panghuli, yung usapang pangkapayapaan po o yung peace talks. Ngayon, sa pakikibakang iyon, ay pangunahing layunin po nun ay mag-recruit ng mga magiging kasapi ng mga legal na organisasyong masa, mga magiging kasapi ng mga party list ng yang KE, ay ang Kabataang Makabayan, Bayan Muna at iba pa, at mag-recruit ng mga magiging kasapi ng underground mass organization hanggang sa pagiging kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas. Noong 2012 pa po, nakita ko na yan si Sara Elago. Spokesperson pa lang po siya noon ng NUSP. Nasa rally pa lang po siya na nananawagan at nagsasalita ng lumahok sa digmang bayan sa harapan po ng tarangkahan ng Menjola. Kaya doon po, imposible po na hindi niya alam na yung kanyang party list ay nagre-recruit ng NPA. Pangalawa po, sa amin pong mga kasapi ng partido, meron po kaming panahon na sinasabing requirements bago ka magiging kasapi ng underground mass organization, bago ka magiging kasapi ng, maging kandidatong kasapi ng partido. Sa mga petty burguesya o yung tinatawag naming kabataang estudyante at mga professionals po, 1 taon po, bago ka i-recruit bilang kasapi ng underground mass organization. Halimbawa po, kabataan party list ako. Ire-recruit po ako after ng 1 taon na tuloy-tuloy na pagkilos ko sa Kabataang Makabayan, yung underground mass organization po niya. After po ulit ng 1 taon, na tuloy-tuloy akong kumilos, nag-recruit ng mga magiging NPA, nag-recruit sa mga underground mass organization, ire-recruita po nila ulit ako bilang kandidatong kasapi ng partido. After nun, 1 taon ulit na tuloy-tuloy na ganun yung ginagawa ko, ire-recruita ulit nila ako bilang ganap na kasapi ng partido. 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hinog na, inugat na nga si Sara Elago dyan eh. Kaya nga ang panawagan ng mga nag-NPA, bakit yung malalakas magsalita sa rally di sumampa? Eh sila naman yung nagpapasampa. Yun po, kaya imposibleng hindi alam ni Nasarate, ni Sara Elago, at ng iba pang mga kongresistang umupo sa Makabayan Block yun. Kasi sa amin po, member lang, alam nga yun, yung mismong nominees pa, yung mismong representante, hindi alam. Napaka-hypocrite po. Kamarge, lahat sila alam nila. Opo. Si Gaite alam. Opo. Kulyamat alam. Opo. Lahat. Opo. Brosas, Castro, Opo. Zarate, at saka si, basta lahat. Lahat Opo. sila. Kasi po, ang pangunahing layunin naman po, bakit pumapasok ang Partido Komunista sa eleksyon, yan po ay pagpapakalat ng sweep propaganda, malawakang propaganda, at recruitment po talaga ang pangunahing layunin yan. So, sa madaling salita, talagang binababoy nila ang Kongreso. Opo. Tama? Kasi ang sinabi ni Zarate, nung nandun ako, ininsulto ko siya, therefore ininsulto ko ang Kongreso. Tatay ko kongresista dati. So, hindi nga baliktad nga Insultong-insulto ako sa ginagawa niya kasi dyan ang galing ang tatay ko, marangal ang tatay ko, dyan kami pinakain, pinaaral, di ba? So, at saka naniniwala pa rin ako hanggang ngayon na ang majority na nandyan, puwera pa nga sa kanila, ay hindi katulad nila na sila nakapagsinungaling sila ng harap-harapan. No? Todo tangge. Todo pambababoy talaga sa isang institusyon na totoong representante ng mga tao, totoong boses ng mga tao. Diba? So yan ang isa pang dagdag atraso nila sa atin. No? Ang lakas ng loob ng ganyan. Isa-isahin natin kung saang organization sila galing. Si Sara Elago ay galing sa sektor ng mga estudyante. So therefore, yung naka-assign na unit ng partido sa kabataang estudyante, doon sakop si Sara Elago. Ang Komite Sentral ay mayroong tinatawag na National Youth Student Bureau, NYSB. Isang kolektibo ng partido yan na yung kanyang tungkulin para
sa pag-uorganisa ng mga kabataang estudyante. I'm sure 100% si Sara Ilago, dahil siya yung representative ng mga kabataan sa Kongreso, ay member ng NYSB. Isang national staff organ yan ng Komite Sentral. Ngayon, si Sarate, saan ba galing si Sarate? Bayan Muna, from Davao City. Mula sa hanay ng panggit ng puwersa, Middle Forces. And a lawyer as that, ano ba yung organization ng mga lawyer ngayon under sa bayan, in UPL? Mayroong underground organization yung in UPL Anong tawag na doon? Sa mga lawyers? Lumaban. Sarate, I'm sure, ay naging member din ng Lumaban, an underground organization of lawyers. And dahil nga siya yung isa sa pinakasulong doon o pinakaabanting elemento ng Lumaban, kaya naging representative ng Kongreso bilang isang kasapi din ng CPP. Bago siya dumating dito sa Metro Manila para gampanan yung trabaho niya bilang congressman, ay siguradong may kolektibo ng partido yan doon sa Davao City. Under yan sa Urban Committee ng Southern Mindanao Region. Yung iba, sina Castro, under ng ACT, pero national, kasi dito yan Metro Manila base yan yung ACT, yan yung legal. Yung underground nun, Kaguma yon, Katipunan ng mga gurong makabayan, at yung mga sulong na mga membro doon, ay nire-recruit din bilang membro ng partido. At sigurado ako, si Castro ay part din nung NUFC. Organo ng partido na naka-assign nga doon sa usapin ng eleksyon at doon sa iba pang organization na kabilang doon sa tinatawag naming Middle Forces. Sino pa ba yung nandun? Kulyamat. Si Kulyamat ay from Mindanao, particularly Surigao. She's an IP leader before siya naging congressman. Sa IP, sa Mindanao, ang tawag namin sa underground organization noon, revolutionaryong organisasyong Lumad. 100% Kulyamat ay membro doon. At dahil nga, sulong din siya yung isa sa mga pinakabanti doon, membro din ng partido. Most probably, si Kulyamat ay membro din ng Regional White Area Committee ng Northeastern Mindanao Region, na Regional Party Committee ng CPP doon sa area ng Surigao at Agusan. Sino pa yung si Brosas? Gabriela. Ang Gabriela naman, sa loob ng partido, mayroong staff organ yan National Women's Bureau. Sigurado ko 100% si Brosas ay part ng National Women's Bureau ng Komite Sentral. So doon napapaloob na kolektibo ng partido si Brosas. Si Gaite, parang from Iloilo yata. From Iloilo ba si Gaite? Ang pagkakalam ko, no? Parang dating regional, kung hindi ako nagkamali, parang dating regional coordinator yata ng Bayan Muna sa Iloilo, o dating spokesperson ng Bagong Alensang Makabayan. Pag andyan ka kasi, automatically, member ka ng Regional White Area Committee. So si Gaite, kung tutungang galing siya ng Iloilo, kung hindi ako nagkamali, part din ng Regional White Area Committee ng CPP doon sa area ng Western Visayas. So yun yung mga kolektibo o organo ng partido kung saan nakakapaloob itong mga party list representative under sa Makabayan Bloc. Ngayon,
Nais ko lang din linawin, kasi yung partido, talagang napakagaling dun sa usaping pag-uorganisa nung mga selula, nung mga selda, nung mga sel ng partido. Kahit basahin yung konstitusyon ng partido, may mga provision doon na naglilinaw na yung partido ay maaring magtayo ng tinatawag na party group. At yung party group na yun ay i-assign mo sa iba't ibang organization na pinamumunuan mo. Gusto ko lang i-concretize. Ang Makabayan Bloc ay isang organisasyon ng iba't ibang party list. At sa loob ng Makabayan Bloc, batay doon sa sinabi ko kanina na provision ng konstitusyon ng CPP, sigurado akong mayroong party group na naka-assign doon. Pag sinabing party group, isang maliit na kolektiba ng CPP na naatasang mamuno sa kung ano man yung organisasyon na dapat niyang pamunuan. Sa usapin ng party list, dun yan sa loob ng Makabayan Bloc. Ngayon, particular din, sa mga party list, mayroong party group dun sa loob. Maliit na kolektiba ng partido na siyang namumuno sa bawat party list. At yung mga party list representatives na 100% kabilang o membro ng mga party group na yon. Sinisigurado ko yan kasi yan yung orientation, yan yung programa, yan yung organizational na policy ng CPP sa usapin ng pamumuno sa iba't ibang legal na mga organisasyon. Maraming salamat po, sir. Saturday morning, nagulat kami kasi bigla nang hindi na kami maka-access sa my Facebook page namin. Isa ako sa mga admin doon. Even my personal account talaga is na-disabled din. Kasama doon ang isa sa mga teachers din na kung saan yung personal account din niya is affected. Alam mo yung FB page na yun, doon kami nag-i-spread ng awareness para ipaalam sa mga magulang through social media na ingatan ang mga anak. Kasi di ba sinasabi lagi namin, prevention is better than dead. Kailan pa ba kami kikilos kung kailan patay na mga bata, lahat ng kabataan ay mapapahamak na? Sinasabi natin ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Pero ang mga front organizations na ito, sila ang sumisira at pumapatay sa mga kabataan. So, ang hirap kasi, ngayon hindi namin ma-access yung Facebook page namin, hindi namin ma-reach out yung mga nandun sa makanayunan na kung tutusin, nare-reach ng Facebook. Even yung si Ma'am Gemma talaga, feeling niya na demoralize siya. Kasi wala ba kaming karapatan magsabi ng katotohanan? Wala ba kaming karapatan na ibahagi yung nararamdaman naming mga magulang, hinaing namin ng mga magulang, ang nais namin naming mga magulang is ingatan ang mga anak namin na ayaw naming maranasan ng ibang mga magulang. Is something talagang kung kaming mga magulang is mahina, ay panghihinaan ng loob na ipagpatuloy ang laban na to dahil lang sa pagbasura sa kaso nito. Hindi po mangyayari yun. Dahil even if na mabasura yung kaso ni Ma'am Lucena sa kaso niya with AJ, para mabawi si AJ, kaming mga magulang na nasa red area o ginawa yung mga anak namin na nilagay sa kabundukan ay hindi susuko. Ngayon, whatever legal matters or whatever legal issues na ginagawa namin is hintayin niya na lamang po. Yun na lamang po. Actually, ang isa nga sa dahilan at mahalagang dahilan bakit ako lumabas noong 2018 sa Kilusan ay dahil sa mga magandang nangyayari ngayon sa pamamahala ng presidente natin, no? Yung salukuyang administration. Ang ganda ng mga programa ng gobyerno ngayon. At sa tingin ko malaking factor to kung bakit humihina yung CPP, NPA, NDF. Kung bakit hindi lang sa usapin ng na-expose sila kung hindi talagang marami ang bumababa mula
kabundukan at sumusuko sa gobyerno. Doon nga lang sa amin sa Mindanao, ang dami talaga. So patunay yon na ang CPP, NPA, NDF ay talagang nawawalan na ng suporta galing sa mga mamayan, kahit doon sa mga area kung saan medyo malakas sila dati. And siguro naman hanggang dito sa Luzon, ganun din yung nangyayari at maging sa Visayas. Ang Administrasyong Duterte ay gumawa ng isang executive order na sa tingin ko napakahalaga para sa bayan ng Pilipino. Ano to? Ito yung executive order number 70 na kung saan nagkaroon, ginawa yung NTF-ELCAC, yung National Task Force para nga tapusin na yung armed conflict ng mga komunista dito sa Pilipinas. At yung paglargan ng programa ng NTF-ELCAC ay napakaganda. Maraming nagawa yung NTF-ELCAC at hanggang ngayon patuloy pa rin siya sa pagpapatupad ng mga tasks niya. Kaya nga patuloy din siyang umaani ng ang tawag nito, yung panalo, no? Umaani siya ng panalo laban dun sa CPP, NPA. Kaya nga napakalaki yung factor ng mga nagagawa ng programa ng kasalukuyang gobyerno ngayon. Pero ito siguro igagrab ko na lang din yung opportunity kasi parang may connection to. Dahil sa nararamdaman nung kabila, dahil nga sa effectiveness ng campaign ng gobyerno sa ilalim ng NTF-ELCAC, nagmamaneuver yung CPP, NPA, NDF. Gaya na sinabi ko kanina, may nabasa akong isang article sa social media na yung NDF ay may planong makipagdialogo sa Vice Presidente ng Pilipinas. At hindi nga lang sa Vice Presidente ng Pilipinas kundi maging sa Liberal Party para kuno sa usapin ng peace negotiation kahit na mayroong pandemic. Doon sa binitiwang salita nila, base doon sa interview nila, sinasabi nila, inaayos na nila kung ano yung magiging itsura nung pakikipag-alyansa nila sa Vice Presidente at sa Liberal. Ang sabi nila, kung ma-oust daw si Presidente before 2022 o kung kaya'y magkaroon ng eleksyon, kailangang maipundar na nila yung pakikipagkaisa nila, pakikipag-alyansa nila sa Vice Presidente ng Pilipinas. Ngayon, ito naman yung tingin ng sambayanan. Ito'y isang napakalaking usapin kasi nga magiging isang national security issue ito. Kaya kami mismo, ako bilang isang kadre mula sa Partido Komunista ng Pilipinas, gusto kong ipaabot sa Vice Presidente na huwag patulan itong plano ng NDF, ng CPP-NDF. Bakit? Kasi sigurado, 100%, pag tinanggap niya ito, kung may plano man siya, hindi ko alam kung may plano siya o wala, pero kung may plano siya na tumakbo bilang presidente sa taong 2022, siguradong yung pakikipag-alyansa niya sa CPP, NPA, NDF would be a kiss of death para sa plano niya. At siguradong bibigyan niya ng pagkakataon yung CPP, NPA, NDF na makahinga, makapagpahinga at makapagpalakas muli. Kasi yun naman ang nais na gawin ng CPP Sa totoo lang, ngayon, kung sa boxing pa yan, groggy na yung CPP, NPA. Naghahanap yan ng pamamaraan ngayon, paano makapagpahinga. Nakasilip. Eto, ang BP ng Pilipinas pwedeng maaring lapitan. Ngayon, kung hindi magiging alerto yung Vice President, sigurado ako na siya mismo ay maloloko din at malilin lang ng CPP, NPA, and later on, magiging malaking problema ng bansa, and if ever, kung siya man nung manalo, sigurado sasakit yung kaniyang ulo. Parang kumuha siya ng bato at ipinukpok sa kaniyang ulo. O kaya, ang mangyayari ay parang nag-aalaga siya ng isang leon na anytime pwede siyang lapain. Kaya nga pinapaabot namin sa Vice President, huwag patulan ito kasi ito ay isang maliwanag na panli
din lang yung ginagawa ng CPP, NPA, NDF dito sa usapin na to. Pangalawang punto, magaling kasi yung CPP, NPA, NDF doon sa pagpapatupad ng isang prinsipyo nila sa usapin ng pakikipagkaisang frente, United Front Principle. Ano yon? Ang sinasabi nila, i-grab natin yung opportunity na nagkawatak-watak yung nasa gobyerno upang paisa-isa silang talunin at tumbahin. Yan yung ginagawa nila ngayon. Gusto nilang makipagkaisa kay Leni at sa iba pang mga legal opposition para patumbahin ang administrasyong Duterte. Ang tanong, say for example, magtatagumpay kayo sa plano na yan, sinong kasunod? Dahil sa prinsipyo ng CPP, kayo rin yung isusunod. Sa totoo, sa panahon ngayon, hindi ang administrasyong Duterte ang kalaban. Ang totoong kalaban ng sambayanang Pilipino, walang iba, kundi ang CPP, NPA, NDF. Kami, ang tingin namin sa sambayanan, dun sa organization namin, walang problema sa legal opposition na i-push kung ano man yung plano nila as long as na hindi sila makipagkaisa sa CPP, NPA, NDF. Kasi pag ginawa nila yon, that's another story. Siguradong lalaki at lalaki yung problema ng bansang Pilipinas. At kagaya ng nasabi ko, based on experience namin, every time na mayroong peace negotiation, muling nakapagpalakas ang CPP, NPA, NDF. Ngayon tong panahon na to, na sana tuluyan ang matapos itong problema ng insurgency. And siguro lastly, para sa BP, ito'y isang malaking usapin. Siguro suggestion na lang din namin na baka pwede mong konsultahin yung nasa security sector ng gobyerno natin, yung armed forces, mag-usap kayo para mapakinggan mo rin kung ano yung tingin nila dito sa usapin na to. Hindi ho kami magkakalakas ng loob kung hindi kami nagtitiwala sa Presidente sa kanyang layunin. Dahil hindi po, tunay nga po na talagang hindi madali ang lumaban sa mga taong may malalaking tungkulin o may malalaking posisyon sa gobyerno. That we all know na ang mga taong ito ay kayang manipulahin yung mga proseso, kumbaga. Kaya nung makita namin na yung magandang layunin ng Presidente, hindi kami nagdalawang isip na lumabas sa inyo. Bakit kamo? Kasi ang pagsisiwalat ng katotohanan regarding sa mga kabataan is malaking bahagi ito sa future generation natin. Na kaming mga magulang na dapat tumayo at manindigan at ipaglaban ang aming mga anak para sa kanilang kinabukasan, hindi para sa kanilang kapahamakan. Kaya ako po, bilang magulang at isa sa mga miyembro ng Hands of Our Children, kung ang mga anak ninyo na sa tingin nyo ay miyembro ng mga different front organizations na to, pakibantayan po maigi. Kung maaari po, ilayo nyo na siya. Ilayo nyo na sila. Dahil kung talagang mahal ninyo ang mga anak ninyo, gagawin ninyo at ipaglalaban ninyo ang inyong mga anak para sa kanilang kinabukasan. Yung sinabi ni Ka Efren, yung NTF-ELCAC. Yung NTF-ELCAC, nasa gitna talaga niyan. Yung sinabi ni Pangulo mismo, ano lang ito, good governance lang ito. So, kaya nangyari itong insurgency na ito, lumaki ito ng lumaki, kasi ang mga lingkod bayan hindi nagsisilbi. So, kung titignan nyo yung budget ng NTF-ELCAC, mga 19.1 billion, 16.4 doon, so vast majority doon, mapupunta sa pinaka-isolated na mga barangay, mga gidas, geographically isolated and disadvantaged areas. 822 barangays. Yun yung hindi ninyo ma-imagine kung hindi kayo taga-gobyerno at hindi ninyo pinuntahan yan. Yung talagang hindi nila naramdaman ang gobyerno. Ito yung pinakamalalayong lugar na napuntahan na namin. Marami sa amin nakapunta doon na magugulat ka talaga at mahihiya ka na gobyerno, ay ito pala yung ginawa namin sa inyo. Diba? So like kami humingi ng patawad na nangyari ito dahil napabayaan namin kayo. At maliwanag na
matatapos itong problemang ito kung magsisilbi ng maayos ang taong bayan. Therefore, itong 16.4 billion na ito, yung Barangay Development Program na not surprisingly ay pinag-iinitan ng Makabayan Block ngayon at kung ano-anong kasinungalingan ang kinakalat tungkol dito, ito ay makausad sa ating problema. Ano ang gagawin nito? Farm to market roads, schoolhouses, health centers, mga bridges, mga ganyan. Tapos, so malaking bagay yon, mawawala talaga yung insurgency, yung naririnig namin. Tapos sinasabi nila pork barrel daw. Yung kasinungalingan na outright, na paano naging pork barrel? Ni Sing Condoling hindi dadaan sa kamay namin yan. At saka may implementing agencies, at saka may accountability. May mag-audit niyan. Pupunta yan sa DPWH kung farm to market roads or the ENR or ganyan, di ba? So, pinagsisinungalingan nila yan kasi natatakot sila. Ay, ma'am, yung sinabi ni Yusek kanina na yung mga ginagawa na yan ng government na dumarating talaga sa mga barangay. Kasi sa area po na kinilusan ko, meron silang binong schoolhouse na kung saan yung mga aitas o mga agay ay bumababa doon sila naninirahan. Yung barangay na yon, mula nang mag-surrender yung mga kasapian doon ng partido at ng mga underground mass organizations, maging legal organization, tuloy-tuloy yung pagpasok ng program ng government doon, na-appreciate nila na na-address sa pamamagitan ng NTF-ELCAC yung mga roots, bakit may mga insurgency. Tapos hanggang sa kasalukuyan na po, sila na po yung talagang pumipigil na pumasok yung mga legal organizations at mga NPA dun sa area. Once na may pumapasok po na legal organizations, gaya ng Anak Pawis, Karapatan, ang ginagawa na po nila, nagbabarricade na po yung mamamayan, nagano na sila ng mga banners na ayaw nila yung mga organizations na to kasi ipinasubo lang sila sa communist insurgency at ginamit yung mga anak nila para mag-NPA. Kaya yung totoo po talagang napakalaki ng naitulong ng EO70 po sa hindi lang sa mga former rebels, maging doon sa mga areas talaga na ine-exploit ng CPP-NPA na nag-organize sila doon, nagre-recruit sila ng NPA. Kaya yung itong government po talaga sa kasalukuyan, nasa right formula po siya Kasi napakatagal po na military approach yung insurgency, yung communist insurgency dito sa bansa. Sa panahon lang po ni President Rodrigo Duterte, nagkaroon ng pag-a-address doon sa roots of insurgency dito sa bansa, which is yung kahirapan, yung normal na issues ng mamamayan. Yun po talaga. Kaya yung NTF-ELCAC po, napaka-right po na formula para sugpuin at puksain itong insurgency sa bansa. Namin sa NTF-ELCAC, baguhin yung kultura sa gobyerno. So, tingin ko, yung sa akin, opinion ko, mas malaking problema ang gobyerno na hindi nagsisilbi kaysa sa insurgency na ito. So, hanggang ngayon nandyan pa rin. Pero gusto natin baguhin yan. Nakita nyo naman, no? Kausap ko ngayon mga lingkod bayan, nakita nyo naman yung nangyari sa ating mga kababayan na dahil hindi tayo nagsilbi ng maayos, mga anak nila namatay, mga katutubo nating kapatid, ang pinag-uusapan natin dito, genocide. Hindi na natin alam kung ilan na yung pinatay ng mga CPP, NPA, NDF, di ba? All these 5 years or something, dahil hindi tayo nagsilbi. So pero pag nagsilbi kayo, nakikita talaga namin. Nakikita namin dahil bumababa talaga kami hanggang sa mga barangay, hanggang umaakit talaga kami ng bundok, nakikita talaga namin. Ako mismo umaakit, nakikita ko yung pagkakaiba kasi bumabalik-balik ako. So, kung lingkod bayan ka at ang tingin mo lang dito pasweldo, sana umalis ka na lang, 'di ba? Kasi ang napapahamak mo yung mga pinakawalang laban sa ating bayan. Mag whatever ka, mag-online selling ka, ganun. Pero wag ka pumunta sa gobyerno kasi ang government, yan lang yung panlaban. Paulit-ulit sinasabi ni Pangulo, andito ang gobyerno, syempre para sa lahat, pero lalo na sa mga mahihirap at yung mga walang laban katulad mga anak natin, di ba? So kung wala sa puso mo yung trabaho mo at nasa gobyerno ka,
alis ka na lang kasi marami kang mapapahamak dahil sa iyo eh. Huwag po natin silang suportahan. Huwag po nating i-entertain yung paglapit nila sa atin. Kasi pag nawala na po yung suporta ng mamamayan sa kanila, yung mga naniniwala sa kanila, at namulat na yung mamamayan na ito yung tunay na nangyayari, unti-unti na po silang magkakaroon ng natural death po yung CPP, NPA, NDF. Kaya yung pagiging matalino ng mamamayan, gamitin po natin, yung pagiging maaral po natin at maalam po natin, gamitin po natin yan na ngayong may mga nakakarinig, itong mga nakakarinig ng press conference ngayon, i-share po natin yan sa iba kasi yung knowledge po talaga yung nagmumulat sa mamamayan, ano yung tama, ano yung mali, ano yung gagawin nila. Kaya yun lang po, wag natin silang suportahan. Okay lang na mag-comment tayo, pero yung mismong sa sarili po na tayo mismo hindi na sumusuporta kasi alam nating mali yung ginagawa nila. Unti-unti na lang pong hihina yung revolusyonaryong kilusan at magkakaroon ng natural na kamatayan itong CPP, NPA, NDF. Pa po, as a former rebels din po, ang kailangan natin na i-rehabilitate ang karagatan. Dahil para sa Partido Komunista ng Pilipinas, ang mamamayan ay ang dagat. At ang mga revolusyonaryo o sila ng mga komunista ay ang mga isda. Sila yung mga basura na sumisira sa karagatan. Kaya kailangan nating i-rehabilitate yung karagatan natin para magkaroon ito ng malinis na itsura at malinis na kinabukasan. Ituring natin, tayo bilang mga mamamayang Pilipino, ituring natin ang mga sarili natin na mga dagat. Tayo mismo ang aanod dyan sa mga basura na yan. Yung mga NPA na yan, yung mga CPP, NPA, NDF na yan, tayo mismo ang lilinis dyan. Hindi po magtatagumpay ang gobyerno ng Pilipinas na wakasan ang insurgency na ito kung walang tulong ang mamamayang Pilipino. Kaya nananawagan po kami na sana po magkaisa na po tayo. Tama na. Tama na ang 52 years ng pagpapatiwakal. Tama na ang pambababoy sa kinabukasan ng mamamayang Pilipino. Tama na po ang pagpatay sa mga kabataan. Tama na po ang pagsira nyo sa kinabukasan namin. Tama na. Bilang mga magulang, gusto lang po namin din manawagan sa lahat ng magulang. Hindi lang po yun sa mga bata na naging biktima ng deceptive recruitment na to na ginawa nilang NPA. Doon din po sama-sama po tayo tulong-tulong sa mga bata na hindi pa naging biktima. At lalo-lalo na po sa mga magulang na nawala ng anak. Hindi po ibig sabihin na wala yung anak natin. Nahayaan na lang natin na walang hustisya yung pagkamatay ng anak natin. Maging walang saysay ang buhay na binigay natin sa anak natin. Ito yung pagkakataon na bilang mga magulang at yung mga anak natin, mga kapatid, sama-sama po tayong lumaban para bigyan ng hustisya ang nangyari sa pagkasira sa ating pamilya. Ako po ang tanging masasabi ko lamang po, bawat isa sa atin, magkaroon tayo ng concern, hindi lamang sa kapitbahay natin, mismo umpisa natin sa pamilya. Ipakita natin yung pagmamahal sa pamilya, kasi pag pinakita natin yung pagmamahal natin, mismo sa loob ng pamilya, kung ano yung pinakita natin sa ating mga anak, yun din yung magiging way niya para ipakita din yung pagmamahal sa kapwa. At doon din nagsisimula, kung meron kang pagmamahal sa kapwa, makikita mo rin yung pagmamahal sa bayan. Huwag na nating hayaan na isi-isi sa lahat ng mga hindi magaganda sa gobyerno, kundi simulan natin sa sarili natin, sa pamilya natin, sa barangay natin, sa kanayunan natin, at sa ating bansa. Ang lahat ng mga ito kasi yung pagmamahal natin sa sarili natin, sa bayan natin, isin yung magsisimula para maging matagumpay ang gobyerno. Hindi kailanman magiging matagumpay ang gobyerno kung hindi natin pananatili ng pagmamahal at higit sa lahat takot sa Diyos. Yun lamang po. Para sa mga ordinaryong mamamayan, malaki ang maitutulong natin para once and for all matapos itong problema sa insurgency. Gaya nga ng sinabi ng isang ina na kasama namin ngayon, maaring
magsimula yan sa pamilya. Kasi ang edukasyon naman, sa totoo lang, nagsisimula sa pamilya eh. Ngayon, dapat sa loob ng pamilya, magkaroon ng edukasyon talaga. Lahat ng kasapi ng pamilya hinggil sa usapin ng CPP, NPA, NDF at sa legal na mga front organizations nila sa pamamaraang hindi sikil yung mga bata sa loob ng pamilya. Kasi kung minsan yung nagiging batayan ng kabila, pag may nakikita silang parang mga sentimento at reklamo ng mga kabataan sa loob ng pamilya. So ine-exploit nila yon, kaya nagiging epektibo sila na makumbinse at ma-persuade yung mga kabataan na sumali sa kanila. Ang ibig kong sabihin, maaring magkaroon ng democratization sa loob ng pamilya. Pwedeng doon magsimula. Pangalawa, para naman sa mga lingkod bayan, gaya ng sinabi kanina ni Yusek Lorraine, napakalinaw ng mandato ng mga nasa gobyerno sa ilalim ng EO number 70. Good governance. Actually, isang malaking basihan yan ng kilusan. Bakit hanggang ngayon nagpapatuloy sila? Kasi nga, hanggang ngayon, meron pa ring, ang dami pa ring imperfections, no? Yung gobyerno. Kumalala ko nga, sa isang State of the Nation address ng ating Pangulo, sinabi niya, kayong nasa gobyerno, magtrabaho lang kayo ng trabaho ninyo, yung totoong trabaho. At yung gobyerno, gagana yan sa kanyang sarili. Kung ganun yung mangyayari, mawawala ng batayan yung kabila para silipin kung ano yung problema ng gobyerno. Yung usapin naman ng good governance para sa akin, simple lang namang delivery of social basic services yan sa pangailangan ng mamayang Pilipino. Usapin lang yan actually ng social development doon sa mga areas na sa tingin natin ay neglected dati. Na yun naman yung vulnerable para makumbinsin ng kabila, para mag-revolusyon. Gawin natin kung ano yung nasa programa ng gobyerno, gawin natin kung ano yung inaata sa atin. Gampanan natin ng maayos yung trabaho natin sa gobyerno. At sigurado ako, pag yun yung ginawa ng gobyerno, mawawalan ng batayan yung existence ng kabila. Gaya nga ng sinabi ng kasama ko rito kanina, mamamatay ng natural yung kalaban natin. Pero sa pangkabuuan, malaki ang papel talaga ng edukasyon. Kailangang magkaroon ng malawakang edukasyon sa hanay ng mga mamamayan hinggil sa CPP, NPA, NDF. Gusto kong linawin, hindi naman sila ganun karami talaga. Sa totoo nga lang, ilan lang yung numbers ng NPA. Kung sa usapin ng NPA, nasa around 4,000 lang sila. Hindi naman ganun karami yung membro at mga kadre ng partido. Pero bakit hanggang ngayon nandyan sila? Kasi nga nagiging persistent din sila at very resilient sila. Kasi nga mga pinanghahawakan pa sila ng mga legitimate issues na tinutungtungan nila para magpatuloy sila. Gaya na sinabi ko kanina, pag nawala yon, mawawala na rin sila. Siguro panghuli, andito kami na mga kasapi ng sambayanan, sentrong alyansa ng mamamayan para sa bayan. Isang kilusan na nakikipagtulungan sa gobyerno natin para labanan yung ginagawa ng CPP, NPA, NDF. Sa tingin namin, isang platform to para makatulong din na harapin itong problema ng insurgency. Kaya nga ako, bilang kasapi ng sambayanan, ay nananawagan sa lahat ng mga Pilipino na makiisa tayo sa ginagawa ng sambayanan na pakikiisa din sa programa ng gobyerno laban sa kumon na kaaway ng sambayanang Pilipino at ito nga yung CPP, NPA, NDF. Maling pwedeng nating gawin ay i-take for granted ang ganitong Pangulo. Diba? Ibang klase siya, kakaiba siya na lahat ng lumalabas tuloy sa bibig ng mga sinungaling na CPP, NPA, NDF, katawa-tawa, di ba? Pero kahit ganyan siya kagaling, nagsisilbi ng maayos at tinuturuan kami
kung yung mga pinapaalala niya sa mga lingkod bayan, yung nakalimutan na natin, na maglingkod ka ng simple, tahimik, no, na wag ka magnakaw, yan lang naman, ang linaw niya eh. Nakalimutan na natin pero pinapaalala niya, di ba? Pero ganun pa man, hindi niya kaya ito mag-isa. Hindi rin kaya ito mag-isa ng gobyerno. Ang totoong magpapapanalo nito ay ang taong bayan. Wala lang kami, parang ano lang kami, tagasalita lang ninyo at tagasabi, taga-lead, no? Taga-ganyan. Pero ang totoong puwersa ng bayan ay ang mamamayang Pilipino. So ang nakikita ko na nakakatawa dito, ang pinaka-inapi nila, yan yung pinakamalakas na boses. Yan ang lakas ninyo. Ang puwersa ng bayan talaga, yung mga inapi nila, yung mga IPs, mga kapatid na katutubo, yung mga anak natin na ni-recruit. At pagkakataon natin itong hubugi. Alam niyo, meron tayong the country of our dreams, di ba? Ito na yung pagkakataon natin na magkaroon ng bansa na wala yung ganyan, di ba? Ang sarap-sarap siguro ng bansa na walang CPP, NPA, NDF, di ba? Kasi bawat sektor, nandyan sila eh, di ba? So ito na yung pagkakataon natin to have the country of our dreams. At magagawa natin yung kung sabay-sabay tayo. Na we have to reach across political divides. Hindi ito between anti-Duterte and pro-Duterte, hindi. Kahit ayaw niya yung ating Pangulo, okay lang sa kanya yon. Kahit sa akin, okay lang yon. Pero dito, dapat alamin ninyo, na iisa ang kalaban natin na pinag-aaway tayo, pinagsasabong tayo. So, let us close ranks, magkapit-bisig tayo, at sabay-sabay nating tapusin na itong salot na ito. Tapos pag nanalo na tayo, o di balik na naman tayo, ayaw mo na naman si Duterte, okay lang yon, di ba? Pero yung bansa, isa lang yung bansa natin. Iisa lang tayo. So, yan.